Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 7, 2017, bandang alas 2 ng madaling araw, tinatayang 6 hanggang 8 kalalakihan ang pumasok sa tinutuluyang kwarto ng nooy mayor ng Bien Unido na si Gisela Boniel. 2 oras pagkatapos niyang dukutin, siya ay binaril sa ulo at ang kanyang walang buhay ng katawan ay binalot gamit ang lambat. Ang mga hindi kilalang lalaki ay nilagyan din ang lambat ng mga bato at sabay tapon sa katawan nito sa dagat. Bakit, paano at sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ginawa sa kanya? Ipinanganak si Gisela Zambrano Bendon noong May 21, 1977 sa Iligan City. Ang kanyang pamilya ay halos mga piloto kaya ito ang naging inspirasyon niya para maging isang piloto din. At upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap, pumasok at nakagraduate si Gisela sa Cebu Aeronautical Technical School. Sa loob ng 16 na taon, siya ay isang matagumpay na piloto at noong March 2015, si Gisela ang naging kauna-unahang babaeng piloto ng AirAsia Philippines. Noong March 27, 2015, bilang pagbibigay respeto sa Women's Month, ang AirAsia Philippines ay nagdesisyon na magkaroon ng flight mula Manila to Davao na puro kababaihan ng mga crew. Ang AirAsia Flight Z2611 ay pinangunahan ni Gisela. Sa interview ng Sunstar sa kanya, sinabi nito na masaya siya na tahakin at makilala sa industriya na karaniwang kalalakihan lamang ang nagtatagumpay. Idinagdag niya na gusto niya rin maging isang ehemplo sa mga kababaihan na kung ikaw ay masipag, matyaga at madiskarte, ay kayang-kaya mong magtagumpay at makamit ang mga pangarap mo sa buhay. Noong February 28, 2016, si Gisela ay nakatanggap ng isang award para sa Outstanding Airmanship. Ang award ay ginawad sa kanya pagkatapos niyang matagumpay na maibalik ang eroplano ng AirAsia na maiisa lamang na naganang engine sa Mactan, Cebu International Airport. Pagkatapos nito, siya ay napromote at tumaas ang kanyang ranggo at opisyal siyang tinawag na Captain Gisela Boniel. Ang tila tagumpay sa buhay ay hindi lamang natatamasa ni Gisela, pero maging ang kanya nooy asawa na si Nino Ray Boniel ay isa ring matagumpay na mayor ng Bien Unido. Ipinanganak si Nino noong December 19, 1979 sa Bien Unido, Bohol. Ang kanyang mga magulang ay si Cosme Boniel na dati ring mayor ng Bien Unido noong 80s, habang ang kanyang ina naman ay isang matagumpay na negosyante. Kahit siya ay taga Bohol, nag-aral si Nino sa Cebu at ang kanyang alma mater ay sa University of San Carlos kung saan siya ay nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Para sundan ang yapak ng kanyang ama sa mundo ng politika, ang kinuha niyang kurso ay Bachelor of Arts in Political Science at sinundan naman niya ito ng pagkuha ng law habang pinapatakbo niya ang kanyang mga sariling negosyo. Wala akong nakita ng mga ulat kung bakit tumigil sa pagkuha ng law si Nino. Pero kapag hindi siya nag-aaral, siya ay abala sa kanyang mga negosyo. Bukod sa kanyang sariling insurance firm, siya ay may-ari din ng diamond trading na nag-i-import ng mga sasakyan mula Japan. Isa din siyang restaurant owner at director ng ABN Corporation. Noong 2007 ay sinundan niya ang yapak ng kanyang ama at pinasok ni Nino ang mundo ng politika. Sa edad na 27 taong gulang, naupo siya bilang mayor ng Bien Unido at ang pagkakaluklok sa kanya ay tumatak sa kasaysayan ng Bohol dahil siya ang pangalawa sa pinakabatang tao na naupo sa isang executive position. Sa kanyang termino ay hindi maikakaila na may magandang nagawa si Nino dahil noong siya ay mayor, ayon sa ginawang pag-aaral sa economic status ng Bien Unido, mula sa pagiging 5th class town, ito ay tumaas bilang 4th class town. Ito ay ibinabase kung gaano kalaki ang kinita ng buong munisipalidad sa loob ng isang taon.
Sa aking research ay kung ang lugar na Bienunido ay fourth class town, ito ay tinatayang kumita na mahigit 160 million pesos o hindi bababa ng 240 million pesos noong 2007. Para makatulong din sa ekonomiya, isinama ni Nino ang kanyang bayan sa Sinulog Grand Parade sa Cebu at Sandugo Festival sa Bohol para makuha ang atensyon ng mga tao na maaaring makatulong sa turismo ng Bienunido. Nagtayo din siya ng isang diving camp na maaaring gamitin ng mga turista at mga divers na gustong maka-experience at makita ang ganda ng Bienunido Double Barrier Reef. Sa kanyang termino ay naiulat na inayos niya ang water system at iba't ibang mga infrastruktura habang tinutugunan niya ang mga issues sa kalusugan at katahimikan sa kanilang bayan. Siya ay kilala din na nagpatigil ng mga ilegal na pangingisda at ang pinakasikat niyang proyekto ay ang paglalagay ng underwater na grotto na malapit sa mga coral reefs sa Darahon Double Barrier Reef. Sa grotto ay makikita ang 14 feet na estatwa ng Blessed Virgin Mary at ang Santo Niño. Ayon sa mga taong malapit sa mayor ay nag-aalala sila na ito ay tatandang walang asawa. Kaya ang isa sa kanyang kaibigan ay ipinakalala ito kay Gisela noong 2010. Pagkalipas ng 2 taon, ang dalawa ay nagkaroon ng civil wedding pagkatapos malaman ni Gisela na siya ay nagdadalang tao. Nang parehong taon ay ipinanganak niya ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Noong 2015, sila ay ikinasal sa simbahan at ang mga saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ay inilarawan ang relasyon ng dalawa na union made in heaven. Si Gisela ay gustong-gusto ng mga tao sa Bohol kaya noong 2016, pagkatapos ng 3 termino ng kanyang asawa bilang mayor, tumakbo at nanalo siya bilang mayor. Sa kanyang speech ay sinabi niya na napakarami niyang mga balak sa bayan ng Bienunido dahil may malaki itong potensyal lalo na pagdating sa turismo. Ang pagpasok ni Gisela sa politika ay hindi naging madali dahil may mga taong umatake sa kanyang kredibilidad at kakayahan dahil wala siyang karanasan na magpatakbo ng isang bayan. Kaya para matigil na ang mga issue na ibinabato sa kanya, minabuti ni Gisela na kumuha ng crash course para sa local governance sa National College of Public Administration and Governance sa Quezon City. Noong panahon na yon, ang asawa niyang si Nino naman ay naluklok bilang 2nd District Board Member. Ang impluwensya ng mag-asawa ay tila walang hangganan. Pero noong June 2017, wala pang 1 taon sa kanyang pwesto, ay bigla na lamang naglaho si Gisela. Wala pang 1 araw bago siya mawala, ang kanyang best friend na si Angela Layson kasama ang mga kapamilya at mga kaibigan ni Gisela ay sumugod sa Cebu para i-report ang nangyari sa kanya. Dumulog sila sa presinto ng Lapu-Lapu City at ang mga otoridad ang nag-file ng report sa Regional Intelligence Division. Gamit ang salaysay ni Angela, ang mga investigador ay natuklasan na ang tila maganda at perpektong pagsasama na nakikita ng publiko tuwing magkasama sina Nino at Gisela ay malayong malayo sa totoong nangyayari. Lumalabas na maraming problema ang mga ito at ang isa sa mga issue ng kanilang pagsasama ay nagsimula noong December 2015. Ayon kay Angela, si Gisela ay pinilit lamang ni Nino na tumakbo bilang mayor ng Bienunido para mapanatili ng kanilang pamilya ang kanilang impluwensya. Bukod sa napipilitan lamang ito na pasukin ang politika, hindi naging handa si Gisela sa pampabatikos na kanyang aabutin na kalakip ng pagpasok niya sa politika. Ang kalabang politiko ng kanyang asawa ay idinamay at kinaladkad ang kanyang pangalan sa mga issue at kontrobersya na kinasasangutan nito tulad ng korupsyon. Nang manalo si Gisela bilang mayor, ay lalong hindi ito naging masaya dahil pakiramdam niya, siya ay parang isang robot at isa lamang trophy wife na kinokontrol ni Nino. Lala told me that I'm not a trophy wife, I'm not a politician. That's what she thought. Yes, and I'm not happy with what I am doing. It's like I'm an instrument, I'm a robot. I'm not having a life. Ang mag-asawa ay mamalaki ding issue pagdating sa pera dahil naiulat na si Gisela ay kumuha ng malaking loan para maging kapital sa itinatayo niyang negosyo. Ang issue sa politika at problema sa pera ay nadagdagan pa dahil si Gisela ay bumili din ng relo
na naiulat na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Ang galit na si Nino ay naiulat na hindi magkamayaw kung saan nila kukunin ang pera na pambayad dahil sa laki ng utang na kinuha ng kanyang asawa. Dahil sa lumalala nilang pag-aaway, si Gisela ay bumukod na ng tirahan 5 araw bago siya nawala. Para sa kanya ay hindi na maisasalba pa ang kanilang pagsasama, kaya gusto na nitong mag-file ng annulment at handa rin siyang isuko ang posisyon niya bilang mayor para lamang makalayo kay Nino. Isinuwalat din ni Angela na si Gisela ay sinasaktan din ni Nino at hindi nito tinangkang magsumbong dahil natatakot ito na hindi siya paniwalaan ng mga otoridad. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Angela noong June 6, 2017, kahit wala sa kanyang itinerary, si Gisela ay kinumbinsi ng kanyang mga staff na sina Wilson Hoylar at Brian Saiso na mag-check-in sa isang resort sa Buen Unido dahil di umano ay doon niya dapat pirmahan ang mga importanteng dokumento na kailangan sa pag-file niya ng annulment at pagbaba niya sa posisyon bilang mayor. Bago mag-check-in sa resort, si Gisela ay may planong pumunta ng Cebu. Pero dahil sa gusto niya talagang maanal ang kanyang kasal, bigla niyang iniba ang plano at sumang-ayon ito sa kanyang mga staff na pumunta na lamang ng Bien Unido para asikasuhin ang mga papeles. Ayon kay Angela, noong umaga ng araw ding yun, sinamahan niya si Gisela sa Tagbilaran City para simulan ang proseso ng annulment. Pagkatapos ay pumunta naman sila sa Commission on Audit para magsampa ng reklamong graft complaint laban kay Nino dahil sa hindi nito pagkumpleto ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Bandang 2:00 ng madaling araw ng June 7, 2017, ayon kay Angela, 6 hanggang 8 kalalakihan ang basta-basta na lang na pumasok sa kanilang kwarto. Ang mga lalaki agad siyang nilagyan ng duct tape sa bibig at ginamitan din siya ng taser at sinuntok siya sa kanyang tiyan na naging dahilan para siya ay bumagsak sa sahig. Habang nasa sahig ay naririnig niya si Gisela na nakikipag-usap at nagmamakaawa sa asawa nito na si Nino. Narinig niya rin na matindi ang pagmamakaawa nito kay Nino na huwag silang saktan. Bago mawala ng malay si Angela ay nakita pa niya si Gisela na tinututukan ito ng baril sa ulo ng isang lalaki. Habang pilit ang pagmamakaawa nito na huwag nang idamay ang ibang tao. Pagkalipas ng ilang oras, 2 lalaki ang gumising kay Angela at sinabi nito nagisingin din niya ang kanyang anak sa kabilang kwarto. Sila ay puwarasahang dinala sa tubigon at habang nasa sasakyan, isang lalaki ang nagsabi na handa siyang idispatcha ang sinuman na sisira sa reputasyon ng mga bunyel. Ayon kay Angela, ang lalaki ay isa sa mga staff ni Nino. Mula tubigon, sila ay binigyan ng 3 ticket para mapalabas na kasama nila si Gisela na sumakay ng ferry papuntang Cebu. Idinagdag ni Angela na bago sila pakawala ng mga lalaki, ay pinagbantaan muna ng mga ito ang kanilang buhay at sinabi sa kanila na wag silang magkakamali na magsumbong sa mga otoridad dahil kaya nilang gawin ang lahat dahil sa lakas ng impluwensya ng pamilya ni Nino. Pero bilang isang mabuting kaibigan, nang sila ay makarating sa Cebu, ang pagbabanta ay hindi umubra kay Angela. Agad niyang kinontak ang mga kapamilya at kaibigan ni Gisela para ipaalam na ito ay dinukot ng sarili niya mismong asawa at mga alipores nito. Noong June 8, agad dinakip si Nino at ang 6 pa mga sospek. Isa sa mga ito ay ang pinsan ni Nino na si Riolito Boniel na agad umamin sa mga kapulisan na si Nino mismo ang bumaril kay Gisela sa ulo habang sila ay nasa bangka. Pagkatapos nilang makumpirma na patay na ito, ay pinagtulong-tulungan nilang ibalot ang katawan ng mayor gamit ang lambat. Sinamahan din nila ito ng mabigat na 2 bato para hindi na lumutang ang bangkay. What do you think who you are? Ha? Ito ba yung sinasabi mo? Meron kang, ha? Ito ba yung sinasabi mo? Meron kang connection? I'll bring you down! Sa interview ng mga investigador kay Riolito, ang kanyang pump boat mismo ang ginamit ni Nino para dalhin si Gisela sa dagat. Nang maitapon na nila ang bangkay na malapit sa Caubian Island, nakiusap sa kanya si Nino na dalhin ito sa Lapu-Lapu City. Bago sila maghiwalay ng landas, binigyan siya nito ng isang envelope na naglalaman ng 10,000 piso at sabay sabi sa kanya na gaw imo ni gaw o ayaw saba o sa Tagalog para sa ito huwag kang magsasalita. Nang matapos ang kanilang usapan,
Si Nino ay sumakay sa naghihintay na motor. Ang pera naman na natanggap niya mula kay Nino ay nakumpiska ng mga otoridad. Sa parehong araw na yon ay sinamahan ni Riolito ang mga otoridad sa Caubian Island sa Lapu-Lapu City kung saan nila itinapon ang bangkay. Pero hindi na mga ito nahanap ang labi ni Gisela. Habang nangyayari ang search and retrieval operation, dinampot naman ng mga kapulisan si Nino at ang iba pang mga sospek. Bago matapos ang araw na yon, nagkaroon ng press conference ang mga otoridad at si Police Regional Office Central Visayas Director Noli Talino ay kinumpirma sa publiko na patay na si Gisela. Ang mga kaibigan, katrabaho at ibang mga politiko sa Bohol ay nagulat at hindi makapaniwala sa sinapit nito sa kamay ng sarili niya mismong asawa. Noong June 21, ang prosecutor ay sinampahan ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention si Nino. Noong August 2017 naman, gamit ang mga ebidensya na nakahalap ng mga investigador, sinampahan din ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention ang ibang kasabwat ni Nino na sina Alan de los Reyes, Wilfredo Hoylar, Lobo Buñuel, Randel Lupas, Restituto Magoncia at Riolito Etad Boniel. Idinagdag din ang kasong parricide laban kay Nino. 4 sa mga kasabwat nito ay nadakip maliban kina de los Reyes at Lobo na agad nakapagtago. Si Judge Marivic Tarabajo Daray ay pumayag na ilipat si Nino ng kulungan sa Talibon para harapin ito ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention na isinampa ng 17 taong gulang na anak na lalaki ni Angela. Noong June 25, ang kampo ni Nino ay naghain ng 5 pahinang counter affidavit sa Lapu-Lapu City Prosecution Office. Ang depensa ng kampo ni Nino ay sinabi na kaya hindi makita ng mga otoridad ang labi ni Gisela ay dahil buhay pa ito. Inakusahan ni Nino ang mga kapulisan na dahil sa pressure mula sa publiko ay napipilitan ang mga ito na gumawa ng kwento at magturo na lamang ng kung sino-sino. Bukod sa anggulong buhay pa si Gisela ay nakalagay din sa affidavit na ang paglalaho ni Gisela ay paraan lamang nito para taguan ang mga taong pinagkakautangan niya. Isiniwalat ni Nino na sa dami ng utang ni Gisela ay umabot pa na ginawa nitong collateral pati ang bahay nila na matatagpuan sa Monteras de Cebu. At pinapalabas din niya na kahit bago pa sila ikasal, ay malaki na ang problema ni Gisela sa pera. Sa manghuling pahina din ng kanyang affidavit ay sinabi ni Nino na ilang beses niyang nahuling nakikiapid si Gisela. Pero dahil siya ay sa di umanong mapagpatawad na asawa, ay pinalampas niya ang mga ito. Pero katulad ng ibang mga mag-asawa ay may mga iba silang problema na hindi nila maresolba. Kaya nagkasundo silang dalawa na mag-file na lamang ng annulment. Ang governor noon ng Bohol ay nagbigay ng 100,000 pesos. Pati ang mayor ng Clarin ay nagbigay din ng 50,000 pesos para makatulong sa paghahanap sa labi ni Gisela sa dagat. Pagkatapos ng 1 buwan nilang paghahanap, ang Task Force Boniel ay hiningi na ang opinyon ng isang paranormal expert. Ayon sa sinabi nito, ang bangkay ni Gisela ay makikita sa isang yungib. Pero dahil sa lalim at limitadong oxygen sa kanilang mga tangke, ay hindi nila nagawang maabot ang sinasabing yungib. Noong July 14, 2017, pagkatapos ng 26 na araw nilang pagsisid, itinigil nila ang paghahanap sa labi ni Gisela. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Noli Talino, kahit mahirap at malungkot para sa pamilya ni Gisela, kailangan nilang itigil ang search and rescue operation dahil sa kakulangan sa resources. Noong January 11, 2018, ibinalik si Nino sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center para naman harapin ang iba niyang mga kaso tulad ng parricide, kidnapping at serious illegal detention. Hindi gumulong ang kaso hanggang sumapit ang first death anniversary ni Gisela. Ang kanyang pamilya ay nagsagawa ng isang misa sa Holy Cross Parish sa Iligan City. Sa interview sa kanyang kapatid na si Mikay Bendong, umaasa ang kanilang pamilya na makakamtan din nila ang hustisya at si Nino ay aaminin ang kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Noong June 2019, ang kampo ni Nino ay nagtangkang magpiyansa pero nireject ni RTC Judge Nathaniel Andal ang kanilang appeal. Noong September 2019, pagkatapos ng 2 taon na pagtatago sa mga otoridad, sina De Los Reyes at Lobo Buñuel ay naaresto. Ayon sa ulat, ang dalawa ay nahulihan ng mga baril
at mga damit ng mga kapulisan. Sila ay agad sinampahan ng mga kasong kidnapping, serious illegal detention at murder. Pero noong October 2019 ay agad nag-plead ng not guilty ang kanilang kampo. Ang mga ito ay hindi nagbigay ng anumang komento noong arraignment. Pero ayon sa mga kapulisan, si Lobo ay isa sa mga utak sa pagpaplano ng pagpatay kay Gisela. Habang si De Los Reyes naman ay ang isa sa mga taong nagbalot ng katawan ni Gisela sa lambat at pagkatapos ay naghagis sa bangkay nito sa dagat. Noong 2022, 5 taon pagkatapos mawala at mamatay ni Gisela, ang kanyang asawa na pilit ang pagtanggi na wala siyang kinalaman sa nangyari ay nag-plead ng guilty sa kasong parricide na isinampa sa kanya. Lumalabas na ang private prosecutor na humahawak ng kaso ay inalok si Nino ng plea deal. Ibig sabihin, kung aaminin niya na siya ang pumatay kay Gisela, ay maaaring bumaba ang kanyang parusa. Si Lapu-Lapu RTC Court Branch 70 Judge Christine Muga Abad ay pinatawan ito na makulong na hindi bababa ng 8 taon at hindi lalagpas ng 14 na taon. Si Private Prosecutor Ligutan ay sinabi na masaya ang pamilya ni Gisela sa hatol ng judge dahil sa wakas ay inamin na ni Nino na siya ang salarin sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ang ginawang pag-amin ni Nino ay nakaapekto sa mga kasong isinampa ng prosecutor sa iba pa niyang mga kasabwat. Ang mga kaso laban sa mga ito ay binago mula sa kasong murder, ito ay ibinaba sa homicide. Bukod dito ay ibababa rin ang parusa na mula sa habang buhay na pagkakakulong, sila ay maaari na lamang na maparusahan ng hindi bababa sa 8 taon at hindi lalagpas ng 14 na taon. Si Nino ay nakakulong pa rin magpahanggang ngayon at naghihintay siya ng trial date sa iba pa niyang mga kaso tulad ng kidnapping at serious illegal detention na isinampa naman ni Angela. Noong November 2017, ayon sa interview ng pamilya ni Gisela, sila ang may custody sa anak nito. Pero wala akong makita kung ito pa rin ba ang sitwasyon hanggang ngayon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.